Hindi yun dahil sa na-build ninyong business. Kundi ikaw, lalaki, may binago ka rin eh. Naging supot ka rin talaga. Bad boy shake a kill, ako 10 toes down. Sa self-improvement journey mo pare, kailangan mo ng kasama. So wala nang iba makakatulong sa'yo kundi yung mga perfumes natin, JOP Fragrance, available sa mga shops natin. Sobrang bango, sobrang sulit ng pera mo, 600 lang pare, long lasting na. Tignan nyo yung mga reviews pare, okay? Mga customers natin magsasabi sa inyo yan. Go ahead, check them out. Link nasa description. Also, announcement lang. Kung naghahanap kayo ng merch natin pare, pinapagawa ko na ngayon. So, abangan niyo yun sa mga shops natin. May message dito pare. Interesting to. Maganda pag-usapan to pare. So, go ahead. Kung meron kayong mga problema sa relationships ninyo or whatsoever man yan sa pagkalalaki ninyo, go ahead, message me sa mga socials natin. I suggest sa Facebook at Instagram kayo mag-message. Kasi sa TikTok, kung sa TikTok ko kayo fan, ang labo kasi ng doon. So, hindi ako nagbabasa ron. Ano po ba mangyayari if nag-work kayo as a team, then magbi-build kayo as a team ng partner mo? Okay? So, siguro gustong gumawa ni tropa ng something, no? Mag-start ng something with his girl, no? So, nagtatanong siya kung paano ba yung dynamics nun, di ba? Any idea or hint or what? Okay? So, may chances ba na pagka nag-build na kami is mawawala ang attraction niya sa akin kasi yung datingan is hindi ko kaya mag-isa at kailangan na nandyan para makabuild kami. Thank you for your response, Boss Josh. Much love and good positive vibes in God's will. Okay? So, ito pare, kaya ako napili to kasi isa to sa mga na-experience ko rin dito sa relationship ko. Isa-isahin muna natin, di ba? Paano mo muna malalaman, okay? Paano mo muna malalaman kung yung girl mo ride or die sa gustong mangyari sa buhay mo or gusto kang maging successful sa buhay? When you want to start something, pare, yung girl mo, enthusiastic. Masaya siya, pre. To the point na willing din siya makipag-brainstorm sa'yo. No? Na-experience ko to bro nung wala pa akong business. Pure corporate ako. Ngayon, yung may pagka-inggitero kasi ako pre. Pero yung inggit na yun, ginagawa ko motivation. No? Hindi ako basta lang may inggit na tong hindi mo assets. Hindi. Pag nainggit ako, putang ina, may business siya. Kailangan ko rin magka-business. Nag-iisip, ganun ako mainggit. So, nung mga time na yun, mayroon akong friend sa Facebook ang nag-post, nagpa-business siya. Nagtayo siya nag-franchise siya ng isang sikat na French fries. Okay, hindi na natin papangalanan. So nakita ko yun, sabi ko, putya, nag-ribbon cutting sila. Nainggit ako, pre. Sabi ko, gusto ko rin magka-business, pero ayoko ng franchise, gusto ko yung idea ko. Hindi, ito pala yung una. Ito yung una. Sabi ko, sige, gusto ko rin magka-franchise. So, syempre, dahil laging kasama ko yung partner ko, no, yung wife ko na ngayon. Sabi ko, overthinker din ako. Lagi niya ako naririnig kada nagdadrive ako. Tayo na gusto ko na magka-business. Alam mo ginawa nung wife ko, pre? Naghanap siya ng expo. Okay? Expo, business expo, kung saan nandun lahat ng mga franchise. Magtatanong-tanong ka na doon, malalaman mo na yung price ng mga product na gusto mo na i-franchise doon, no? Or interested ka. Sakto meron sa SMX noon, pre. Parang business expo or parang franchise expo sa SMX, yan sa may MOA. Sabi niya, ito meron dito, nakita ko. Tara, punta natin. Pumunta kami nun, pre. May picture kami nun. Ilalagay ko dyan kung makikita ko, pero kung hindi. Pumunta kami doon. Pumunta kami sa mga interested kami. Like at that time, gusto namin ng lemon stand. So, meron doon. Yung nakita namin doon yung sikat na franchise na French fries. And then whatsoever, daming nakita ko doon, pre, puro pagkain. Pero ako gusto ko nung drinks lang. Para hindi mahirap yung inventory. Kumbaga, hindi mabubulok masyado. Drinks lang. Ayoko ng pagkain para hindi mahirap. So, nakita ko yung enthusiasm nung wife ko na sinusuporta niya dahil naririnig niya lagi na gusto ko mag-business. Tinulungan niya ako maghanap kung saan ako magkakaroon ng idea. Pero, yun nga, dahil nga
nagsistart pa lang ako sa buhay noon, wala akong pambayad ng franchise. Sabi ko gusto ko dumating ako doon sa second option ko, maghanap ako ng bago. Ay, maghanap ako ng sa akin lang, yung mga kaya ko mag-start. So, naisip ko noon, nung pandemic yun pre, naisip ko na mobile inuman. Di ba? Kasi dahil pandemic yun, sabi ko, baka hindi makainom, walang inuman sa labas. So, gusto ko sa bahay. Pwede ako, tatawagan nila ako, magsiset up ako ng video doon. Basta mobile kanto inuman ng naisip ko. Mag-set up ako ng video. Ako na bahala sa lahat. Magbabayad lang sila. Gusto nyo ng PlayStation setup, magsiset up ako dyan. Mga ganon. Or samgyupsal. Set up ko. Akin yung meat. Akin yung beer. Lahat-lahat. Magbabayad lang. Tapos on the comfort of your house. Naisip ko yun pre. Ngayon, nag-upo ako nag-iisip ako ng mga kailangan kong nagsusulat ako ng mga kailangan kong gamit para doon, para makabili ako. Yung wife ko noon, talagang nag-chip in din siya. Ito. Baka gusto mo to. Okay, tama. Oo. Kumbaga, pag doon mo makikita, pre, in short, yung babae mo, pag malalaman mong it's the one, no, na tutulungan ka mag-build sa empire mo, kung talagang nag-chip in, may utak din talaga mag-chip in. So, doon ko nakita yon. No? Yun yung mga pwede nyong i-consider when looking for para malaman niyo kung babae niyo is the one at matalino din, di ba? Pero yung question mo dito pare, sasabihin mo kung mawawala ba yung attraction, di ba? Kasi madalas ganyan eh. So ito yung sabi niyo, may chance ba na pag nag-build kami is mawawala yung attraction niya sa akin kasi yung datingan is hindi ko kaya mag-isa at kailangan na nandyan siya para mag-build kami. Di ba? Siguro malamang naisip ni tropa to kasi may mga nakita siguro siya na relationship na nag-build ng business tapos nagkahiwalay din kasi parang yung babae siguro nasuputan dun sa lalaki. Pero that's the point eh. Nasupot kasi yung lalaki. Hindi porket nagsa-start kayo ng business, yun na yun. Parang, tangina, magiging boss na yung babae or nandun kasi yun eh. Nandun pa rin yung kung paano mo i-handle yung bilang lalaki na nagsa-start kayo. Diba? So, in my case, ang suggestion ko sa inyo para maiwasan nyo itong mga ganito. Kasi, kadalasan kasi pare, pag babae ang nag-start ng business, alright? Dahil emotional creature sila. At nakikita rin natin to sa corporate. Pag boss yung babae sa corporate, hindi niya maiwasan na ihiwalay yun sa totoo niyang buhay. Lagi nilang pinag-iisa yan eh. Kung boss sila sa office, pati sa bahay, dinadala nila. So parang nalilito yung lalaki. Teka, putang na ako yung lalaki dito, ba't nagiging boss ka bigla? Di ba sa office ka lang boss? So hindi natin maiwasan yun. So madalas na pag sila rin ang boss sa business, may napag-uutusan sila doon, nauuwi nila sa bahay yun. Kaya yung lalaki po, nagiging bossy rin sila sa mga relationship. Hindi nila, nahihirapan sila pre, i-separate yan. No, para maiwasan yun, nagsistart pa lang yung relationship ninyo, gusto mo mag-build, umpisahan mo muna pre. Ikaw muna mag-start. Umpisahan mo muna bilang lalaki. Katulad ng mga na-experience ko, ako kasi yung nag-voice out, ako yung nag-i-initiate. Ngayon, nakita ng babae, kasi ang mga babae pre, magaling na followers sila, lalo na pag matikas yung lalaki niya, tutulong talaga yan. Kumbaga susundan niya lang yung gusto mo. So, dapat ikaw, kung gusto mo mag-start ng something, umpisahan mo na kagad. Di ba? Mag-isip ka na, ikaw yung, wag mo muna siya isama, hanggat wala siyang pinapakitang enthusiasm, ikaw, i-build mo na. Pag nakikita niya ng may result, saka yan, sumasali yan sila, pre. Matik. Sasali yan sila sa'yo, tutulong na yan, saka mo sila isama para na-build mo na yung empire, ipinasok mo lang sila. And, kunyari, paano naman pagkasabay ninyong binil? Kunyari, nag-decide kayo na pareho mag-brainstorm ng business at naging ganun. Sa tingin ko pare, masusuputan lang yung babae sa'yo pag hinayaan mo na siya lang ang nag-iisip eh. Pag hindi ka na talaga kumilos, kumbaga nagpakatauhan ka na lang din. Di ba? Dahil tinatamad ka, dahil tamad ka bilang lalaki, hinayaan mo na siya sa driver's seat. Doon talaga masusupot siya sa'yo. Kasi tangina, isipin ng babae. Pareho natin tong binil, pareho natin tong brainstorm, tapos nung kumita, humirap yung trabaho, iniwan mo ako dito.
masusupo talaga siya sa'yo. Nawawala talaga yung attraction. So since ikaw yung lalaki na dapat ikaw yung nag-handle ng stress, dapat ikaw talaga doon sa mga big decision. Doon hindi mo mawawala yung attraction ng babae sa'yo. Mas magsasubmit pa mas magsasubmit pa siya sa'yo na parang, tangina, ang hirap na nung trabaho natin pero may naiisip ka pa ring paraan. Di ba? So I think all in all pare, pinaka-lesson dito is kung gusto mo mag-start ng something at natatakot ka na mawala yung attraction sa'yo, hindi yun dahil sa na-build ninyong business. Kundi ikaw, lalaki, may binago ka rin eh. Naging supot ka rin talaga. Hindi dahil yun sa business. Okay? Actually nga, yung business na yan, makakatulong pa yun sa attraction kasi dyan nabibuild yung mentality natin pare. Gumagaling yung mga decisions natin yan. At pag nakikita ng babae yan, na maganda yung decisions mo, or bumaksak pero naiaangat mo pa rin kahit papano, matikas yun. Matikas yun. At pang-check din yan. Di ba? Kung yung babae biglang hindi ka sinusuportahan, hindi yan ang dawan. Di ba? Yan sabi ko nga sa inyo, hindi ako papasok sa kasal-kasal shit na to kung hindi ko nakita yung mga the one traits eh. Ganun pare, okay? Huwag kayong matakot na mag-start ng something sa mga babae ninyo kasi dyan nyo rin nga mapapakita yung tunay na ikaw. Matikas ka ba talagang lalaki? Diba? Huwag kayong matakot. So start. Ikaw lalaki ka dahil ikaw ang leader. Gusto mong ma-attract lalo yung babae sa'yo, umpisa mo na. Diba? Pag nag-offer siya na, baka ito trip mo. Sige. I-consider mo yung suggestion niya, but syempre, ikaw pa rin ang main decision. Ganun yan. Ganun dyan, pre. Huwag lang kasi makampante. Huwag masupot. Diba? Huwag masupot. Ganun naman yun eh. Lahat ng babae, kung ano man, lahat ng gagawin mo, kung masusupot ka, mawawala talaga attraction ng babae. Hindi yun dahil nag-sports kayo sabay, hindi yun nag-business kayo sabay. Hindi eh. Diba? Right? So, yun, leave a comment down below pare. Anong masasabi ninyo dun? No? Again, don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Josh on Point. See you next time. Boom! GFAB.